Hello mga mamsi sa Japan! Good morning! Eto nga pala nung kaganapan nung January 12, noong Friday. Siyempre, eto pa rin tayo, hindi natatapos ang ating daily routine bilang nanay. At masaya ako sa ginagawa ko. Hindi nyo ba alam, nung bata pa lang ako, pinangarap ko na to. Pagsilbihan ng aking magiging pamilya. Walang nakakaalam nun, kundi ako lang at ang Lord. At isa ito sa natupad kong pangarap. At eto nga, dahil biyernes ngayon, aasikasuhin ko yung basura namin. Di bale, maglalabas muna ako ng plastic. Pero bago yon, aasikasuhin ko muna sila ate at bunso. Kasi si ate may pasok ngayon at eto si bunso, nagbe-breakfast na nga pala siya kasabay ni ate. At nung natapos na nga si ate, eksakto, dumating naman yung kaibigan niya para sunduin siya. At sabay silang pumasok. Eto nga silang dalawa, nasa baba. Parang may meeting lang. Agoy! At nung nakaalis na nga si ate, eto naman ang eksena namin ni Bunso. Binuksan ko na pala yung kortina dito sa sala para pumasok ang liwanag. At eto nga si Bunso, pinaglalaroan yung ilaw namin. At eto nga si Bunso, humihingi na naman siya ng pagkain sa akin, nagugutom daw siya. Kakakain lang naman niya. Ngayong araw nga pala, kailangan kong tanggalin ang mga shampoo at body soap dito sa ibabaw ng machine kung saan dito nanggagaling yung hot water namin sa banyo. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung bakit excited ako. Pero bago yon, nakita ko nga pala to, yung aming pintuan sa piranda, mga bintana na nagmo-moist. Kaya naman, pinunasan ko to ng tuyong basahan. Dahil kung hindi, magkakaroon na naman to ng mold o amag. Ito yung problema namin ni Daddy sa bahay kapag winter. Dahil na lang siguro sa init ng loob ng bahay. Pagkatapos sa labas, sobrang lamig talaga. Agoy! Kaya naman, todong punas talaga tayo. Dahil kung hindi, nangingitim kaya siya at naiiwan. Napansin ko nga pati yung pintuan namin nagmo-moist na rin. At hindi ko na rin pinalampas pati nga dito sa labas. Pinunasan ko na rin. Mamadali nga ako niyan kasi baka makita ko ng kapitbahay namin. At pagkatapos naman ito, nagtapon naman ako ng basura. Pagkatapos kong itapon, kailangan ibalik ulit ito sa dati. Dahil kung hindi, baka pakialaman ng mga uwak at ikalat ang basura. At ito nga yung sinasabi ko na gusto kong ipakita sa inyo na andito na nga pala sila. Ngayong araw nga pala, papalitan yung machine na heater namin sa banyo. Kaso merong palpak na nangyari. Hindi ko siya nakunan. Nagkamali pala ako. At ito nga pala yung kinunan kong video na palpak. Baligtad pala yung pagkuha ko. Kapag kinukunan ko pala, naka-off yung camera. Pag tinatago ko naman yung phone ko, naka-on siya. Kaya eto, nakikita nyo, puro puti. Alam nyo, napakabuti talaga ng Lord. On time talaga siya. Kasi, yung lumang machine kasi, ang hirap na kasing buksan para uminit. At napapaisip ako, na panibago na namang gastos to kapag papalitan namin. At hindi ko alam, ganun din pala si Daddy, nag-iisip na rin. Kaya naman, sabi ko sa Lord, panibagong gastos na naman to, anong gagawin po namin? At ang nakakatawa, alam nyo ba, that day may nag-doorbell sa pintuan namin. Dito pala sa compound namin, merong mag-check ng mga heater. At sabi nga nila, luma na nga daw yung heater namin, kailangan na daw palitan. At hindi na rin ako nag-alinlangan tanungin kung may babayaran. At sabi nga nung mama, wala daw kaming babayaran at libre daw ito. Kaya naman, sinabi ko agad kay Daddy at tuwang-tuwa naman siya. At napa-thank you nga kami sa Lord dahil wala kaming gagastusin. Mahal kaya ang magpapalit nito. Nasa ni Juma? Grabe, bago lahat pati itong shower. Hindi na rin kami mahihirapan mag-open ito. Kung dati nagbibilang pa kami hanggang 100, kahit si Bunso nagbibilang din. Mabuksan lang siya. At nung nakaalis na nga sila, nagluto na nga pala ako ng lunch namin ni Bunso. Di bali nagluto lang ako ng chicken. Nilagyan ko lang pala ito ng shokosho para may kaunting lasa. At niluto ko lang sa olive oil. Ifa-fried ko lang pala ito para mabilis. Nagutom kasi ako sa pagkuha ng video. At si Bunso nga pala niyan, kumain na ha. Hindi ko na nakunan, nag-iinarte kasi. Tara, kain po! Share ko lang. Masarap pala sa feeling yung napapaligiran ka ng tamang mga tao. Lalo na kapag nasa tamang relasyon ka. At nasa tamang tao ka. Oo, hindi mawawala yung misunderstanding.
pero in a beautiful way naman. At ang importante, in the end of the day, you choose to understand each other. Kaya napakahalaga talaga kapag nasa isang relasyon ka ay meron kang matinding pang-unawa. Yun lang po, salamat!